Nangyari ito noong second year college ako sa Maynila. Hindi ako taga roon. Galing akong Batangas kaya kailangan kong maghanap ng matitirhan malapit sa school. Dahil kapos sa budget, ang priority ko lang noon ay mura at walking distance. Pagkatapos ng halos isang linggong paghahanap, may nakita akong lumang boarding house sa isang skinita. 3 palapag ito. Gawa pa noong dekada 90 kung titingnan. Kupas na ang pintura, kalawang ang gate at parang hindi na naayos ang kisame. Pero malinis naman ang loob. Tahimik, masyadong tahimik. Isang matandang babae ang may-ari. May bakante pa, tumango siya. Isa na lang, inakyat niya ako hanggang 3rd floor. Mahabang hallway, 6 ang kwarto. Room 301, 302, 303, pagdating sa pinakadulo, 306. Doon niya ako pinatuloy. Napansin kong 5 pinto lang ang bukas. Lahat ng boarders ay nasa unang 5 kwarto. Ako lang ang nasa dulo. Habang inaabot niya ang susi, bigla niyang sinabi, "Huwag ka na lang lumabas pagkatapos ng alas 12. Napatawa ako. "Bakit po?" "Ganun lang." Hindi na siya nagsalita. Unang linggo, wala namang kakaiba. Papasok ako sa school, uuwi ng gabi, maliligo, matutulog. Pero napansin kong kapag dumadaan ako sa hallway, parang lahat ng boarders ay nagmamadaling pumasok sa kanilang kwarto bago mag alas 12. Parang may curfew na hindi nakasulat. Minsan, alas 11 pa lang wala ng tao sa hallway. Kahit sa CR, walang gumagamit. Isang gabi, inabutan ako ng group project. Umuwi ako ng alas 12:30. Pag-akyat ko, patay lahat ng ilaw sa 3rd floor. Isang emergency light lang ang nakasindi sa dulo. Habang naglalakad ako, narinig ko. Huminto ako. Parang may kumatok. Pero hindi ko malaman kung saan nanggaling. Tinignan ko bawat pinto. Pagdating ko sa tapat ng room 304, tumigil. Nang lumampas ako, mas malapit, nanggagaling na mismo sa likod ko. Lumingon ako. Wala. Pumasok agad ako sa kwarto. Kinabukasan, tinanong ko ang katabi kong boarder, "Narinig mo ba kagabi na may kumakatok?" Bigla siyang natahimik. "Huwag mo na lang pansinin." "Bakit?" "Basta." Hindi na siya nagsalita. Lumipas ang ilang araw, mas lumala. Hindi na lang katok. May tunog na parang may naglalakad sa hallway. Dahan-dahan. Hindi tsinelas, hindi sapatos, parang paalang sa semento. Ang mas nakakainis, palapit ng palapit sa pinto ko. Hanggang, eksaktong nasa labas, hindi gagalaw, mga 5 minuto pagkatapos, lalayo ulit. Akala ko may prank lang, kaya bumili ako ng murang CCTV camera online. Nilagay ko sa ibabaw ng kabinet. Sakto ang kuha sa pinto. Kinabukasan, binuksan ko ang recording. Naroon nga ang tunog. 12:47 a.m. May yabag. Palapit, palapit, huminto sa harap ng pinto. Pero, walang tao. Naririnig ang yabag, pero walang dumadaan. Walang anino, walang kahit ano. Hindi ko na sinabi sa iba. Ayokong isipin nilang baliw ako. Isang Sabado, halos lahat umuwi sa probinsya. 3 na lang kaming natira. Bandang 1:00 ng madaling araw, may kumatok. 3 beses. Akala ko emergency. Binuksan ko kaagad. Walang tao. Pero may Polaroid picture sa sahig. Luma, dilaw na ang gilid. Pinulot ko, larawan iyon ng hallway. Parehong hallway, parehong ilaw, parehong anggulo, pero may nakatayong babae sa pinakadulo. Sa mismong tapat ng pinto ko. Nangangatog na ako. Tumingin ako sa hallway. Wala. Pagtingin ko ulit sa picture, parang mas malapit na siya kaysa kanina. Hindi ko na alam kung imahinasyon ko lang. Tinupi ko agad. Kinabukasan, pinakita ko iyon sa landlady. Namutla siya. "Kaninong picture ito?" Ako nga po nagtatanong. Tahimik siya. Pagkaraan ng ilang segundo,
Kinuha niya ang picture, pinunit, tapos sinabi, "Kapag may nakita ka ulit ng ganyan, huwag mong pupulutin." Mas lalo akong kinabahan dahil alam niyang may ganong nangyayari. Makalipas ang 1 linggo, nagising akong bandang 2:00. May naglalakad ulit. Pero ngayon, hindi na sa hallway, sa loob na mismo ng kwarto. Hindi ako makagalaw. Hindi ako lumingon. Narinig kong may huminto sa tabi ng kama. May mabagal na paghiga. Ramdam kong may nakatingin. Mahigit 1 minuto ako nakapikit. Pagmulat ko, wala. Pero nakaawang na ang pinto. Sigurado akong nilak ko iyon bago matulog. Kinabukasan, nag-empake ako. Hindi ko na tinapos ang kontrata. Narinig kong sinabi ng landlady, isa na lang ang bakante at muli niya siyang inakyat hanggang sa pinakadulo ng hallway, room 306. Hindi ko na siya binalaan. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil naalala ko ang sinabi ng katabi kong boarder nung una kong dumating. Hindi ka rin naman paniniwalaan. Hanggang ngayon, tuwing nakakita ako ng lumang Polaroid sa picture sa mga ukay-ukay o antique shop, naaalala ko ang kwartong iyon. Hindi ko alam kung ano talaga ang pinagmulan ng mga litrato. Pero isang bagay ang sigurado ako. May ilang lugar na parang ayaw kang paalisin. At kapag nakaalis ka na, may posibilidad na may naiwan pa ring bahagi mo roon.